ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pero hindi dahil sa ang Diyos makapangyarihan sa lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin, mangyayari na. That is a false hope. Yung mga unang Kristiyano kasi, naglingkod sa Diyos yun with unquestionable faith and diligence. Pero naka-encounter din sila ng mga problema sa buhay. Di naman sila lahat ay yumaman. Nahihirap din ang karamihan sa kanila. May mga members nga sa Korinto nung araw, walang makain eh. Ang sabi ni Pablo, 11:22 ng unang Korinto, Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? ba't niya sinabi, wala ba kayong bahay na doon kayo pwedeng kumain at uminom? Niwawalang halaga niyo ba ang iglesia ng Diyos? Hinihiya ba ninyo ang wala ng anuman? Bakit? Nagkatipon kasi yung mga taga-Korinto, nagkainan, nag-inuman. Ang sabi sa 21, Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. nagkainan sila, merong gutom. Meron naman lasing, sumobra naman. Ibig sabihin, meron sa Korinto, walang makain man lang. Kaya nga ang sabi ni Santiago, sa Christian community nung araw, sa Santiago Kapitulo 2, 15 kapatid na Daniel. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Merong mga kapatid, makita mo, hubad. Ang ibig sabihin ng hubad, kapos sa damit. Hindi naman pwedeng hubad na talaga yung naked eh. Logic ang gagamitin mo, may mga kapatid hubad. Gaya rin ng mga apostol, minsan hubad sila eh. 4:11 ng unang Korinto. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Ang mga apostol yan ha, nagmimilagro yan, pero they suffered poverty. Kasi sa panahon nila, pagka ikaw may damit lang, wala kang pangginaw, napakaginaw doon sa lugar nila. Nangingiki ka sa ginaw, manginginig ka. Kaya sometimes they consider themselves naked. Kulang sila sa maraming bagay. Parang masasabihin ngayon na ang pagsunod sa Diyos will mean prosperity. It is not always the case. It is not the general knowledge of the Christian community that because you are serving God, you will enjoy all the fruits of your service in this life. There are rewards that will only be enjoyed in heaven. Although hindi natin inaalis yung possibility na in some cases, maybe we can consider isolated cases, because the greater community of the first century Christians suffered poverty. Mahirap sila. Mga apostol nga eh. Walang tiyak na tahanan, mga hubad, mga nauuhaw, nagugutom. Meron mga pagkakataong ganon. They experience these things. Si Lazaro nga, namatay na pulubi. Naalala niyo yung kwento ng Panginoong Hesus, si Lazaro, at saka yung mayaman? O nakita niyo ba sa mga taga-Korinto? Merong walang makain, walang anuman. Basahin natin ang 1:26 ng unang Korinto. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya
ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. So the majority of the first century Christians are worthless people. Worthless in the sight of this world. Para sa kanila, walang kwenta ang mga Kristiyano. Kaya hinahamak sila eh. Basahin natin sa 6:20 ng aklat ni Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. We can enjoy the full reward of being a servant of Christ, not here on earth. It is not a guarantee that if you serve the Lord Jesus Christ on earth, you will enjoy all the prosperity in life that this world promises and this world may allow. The logic of the verse is, rejoice ye in that day and leap for joy. Behold, your reward is great in heaven. Pwedeng mag-enjoy ka sa lupa, pero hindi ang lupa ang expected venue of the reward. Doon yon sa kabilang buhay. Pwedeng sa lupa tumanggap ka. Possible yon. Pero hindi yon ang general rule. Hindi yon ang general faith of Christians. Kaya yung mga Kristiyano noong una, nakatingin sila sa langit eh. Yun ang kanilang tinitingnan. Their eyes are focused on what is to come. Basahin natin ang 11:13 ng Hebreo. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yung mga heroes of faith kagaya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Sarah, ni Noe, lahat ng binanggit ni Pablo sa Kapitulo 11 ng Hebreo. Sabi niya sa concluding verse sa 11:13, by faith, these all died in faith, not having received the promises. Hindi fully compensated sa lupa eh. They died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. Nakatingin sila doon sa future. Yun ang talagang pananampalataya nila. Ang full compensation ay hindi dito. You may suffer on earth and you may experience poverty on earth as other Christians in the first century have experienced. But the full reward will be in heaven. Kaya sa tanong na magkakaroon ba ng masaganang pamumuhay, may possibility, pero hindi 100% ang possibility. And it is not the general rule. You have to suffer first. Being a Christian, just like our Lord Jesus Christ suffered, idinistino niya tayo na magsasuffer din tayo. 15, 19, 20 ni Juan. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. You will suffer the same fate. Tinrobol nila si Kristo, totrobol ka rin. Kaya you will not live a very convenient life on earth.
it is not a 100% guarantee that if you obey the Lord Jesus Christ, you will live happily ever after on earth. No. It is out of the context of the scriptures. But the very sure reward will be in heaven. Malaki ang ganti ninyo sa langit. 6:35 of the book of Luke. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo. Malaki ang magiging gantimpala o reward nung susunod kay Kristo, na pati ang kaaway mo, iibigin mo, huwag kang papatay ng kaaway. Sinasabi ito in the religious context. Marami kasi relihiyon ngayon na pumapatay ng kapwa nila, religyoso. Kaya ang sabi sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway, magpahiram ka, magpautang ka na, huwag ka nang umasa ng kapalit, malaki ang magiging ganti sa inyo. Saan ba yung ganti? Dito ba sa lupa? Ang liwanag malaki ang inyong ganti sa langit. Basahin natin sa Mateo. Mga galak kayo at magagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang total na ganti sa langit na, yung hindi mo na-enjoy dito, mas magandang ma-enjoy mo sa langit yun Kaya dun sa pagka ikaw sumunod, ikaw pagpapalain, magiging bilyonaryo ka, magkakaroon ka ng lahat ng bagay, maling aral yan. Ang totoo, pwedeng mangyari yan sa mga Kristiyano, pero hindi yan ang general rule. Sapagkat ang sabi ni Kristo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. Kaya yung unang iglesia, yung first century Christian church, karamihan doon mahirap.